invisible God, divinity confirmed in the transfigured word. The kingdom once concealed on the earth, now revealed. Can we sing? Holy is the love revealed before my eyes, and my burning heart can scarcely take it. As I behold your beauty with unworthy eyes, the only song my soul can find to sing is hallelujah, hallelujah, my King. Lead no longer high to the high ground, to clear view, and in more I'll be there.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I know you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Whoa. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, yes, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Okay, so magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas at magandang gabi naman po sa Amerika.
Sa oras na ito ay patuloy po tayo sa ating pagtitipon-tipon upang muli ay ating pong halukayin ang lahat ng mga katotohanan na kailangan po nating malaman na ito'y patuloy na magbigay sa atin ng tamang landas ng ating pong paglalakbay sa daigdig na ito na kakayanin natin tawirin ang daigdig na ito hanggang sa huling panahon na ito ay matagumpay natin na abot ang kalangitan sa pamagitan ng mga katotohanan na kailangan po natin yakapin. Kaya sa oras na ito ay muli ay buksan po natin ang ating mga kaisipan at ilagay po natin ang ating mga kaisipan sa ilalim ng kapamahalaan ng puso na ito ay kaloob ng ating pong buhay na Diyos sa bawat isa sa atin upang lubos nating matunton ang landas na kailangan po natin tahakin hanggang sa huling araw. Kaya sa oras na ito ay makipagbukas po kayo sa libro ng Pilipos, chapter 3, verse 7 hanggang 10 or 11. Basahin ko po sa inyo sa English version, King James. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Father, we thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, unveil lahat ng mga katotohanan, Panginoon, na nasa likuran ng scripture na ito na patuloy na matuntun po namin ang tamang landas sa aming paglalakbay, Panginoon, Lord God Almighty, to abide into your holy presence all day long up to the end of time. Alam namin na ang mundo ay pasama ng pasama, Panginoon, Lord God. Ngunit dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng katotohanan mahayag ay ito ay magbigay sa amin ng matibay na sandigan upang higit na yakapin po namin at ipaglaban, Panginoon, ang mga katotohanan na ito, Diyos, ay magdadala sa amin ng tunay na kaligtasan, Panginoon, na marating po namin ang iyong kaharian, Panginoon, hanggang sa walang hanggang buhay. Salamat po, even the presence of all your heavenly host, Panginoon, Lord God Almighty, na pinamumuno Angel Gabriel, Angel Michael, at higit sa lahat na kami ay nagpapasalamat sa iyong dakilang presensya because we are always free to enter in and to abide into your holy presence as one together all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin sa BS natin ngayon, umagang ito, ay hinggil po doon sa reality of the righteousness of God in Christ. So, ito po ay napakahalaga na kailangan po natin mapag-unawaan dahil may dalawang katuwiran o righteousness na nakalatag dito sa daigdig na ito. Hallelujah. At ito po yung the righteousness of the law at yung pangalawa ay the righteousness through Christ, through the faith of Christ. So this is the righteousness of God. Actually po in the Old Testament ay yung righteousness of the law ay ito po yung pinapractice noon. Ito po yung nagdadala sa kanila upang sila sa pamamagitan ng katuwiran ng batas ay maipahayag
at makilala sila na sila ay kabahagi sa mga taong pinili ng Diyos. Ngunit dahil doon sa kanilang pag-disobey, sa kanilang katigasan ng kanilang mga ulo, ay yung batas, the law of God, ay hindi po ito nagkaroon ng katuparan. So, kung titingnan po natin, ay sinasabi po ni Pablo na ang sabi niya in Romans chapter 10, verse 1 to 4, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So makikita po natin na dito nakita yung kanilang zealousness na sundin the seal of God ay dito makikita sa kanila. Pero sabi ni Pablo, hindi dahil sa kanilang kaalaman hinggil doon sa ating Panginoon, kundi dahil doon sa kanilang sariling katuwiran na na-establish through the law of God, through the law. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan na itong batas ay na-nullify o ito po ay tumigil, hindi na po nagkaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isa, dahil ang sabi po ni Pablo, now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law. So alam natin that in the Old Testament, they are under the law. Kaya po, ang sabi that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So makikita po natin na dahil doon sa kanila pong pagsuway, ay yung batas ay hindi na po ito nagkaroon ng kapangyarihan sa kanila upang panatiliin yung kanilang mga buhay na magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil yung batas, ang sabi dito sa banal na kasulatan, ay naibigay sa mga tao. Sabi niya, it says to them who are under the law, that every mouth may be stopped. So, ibig pong sabihin, na yung batas ay naputol, nawalan na ng saysay, dahil po sa kanilang pagkakasala. At itong batas ay tumigil, natapos po hanggang sa Panginoong Jesus. Kaya po ang sabi ng banal na kasulatan, now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law. Kung ano yung mga sinasabi ng batas, ay sinasabi sa mga taong nasa ilalim ng batas. So alam natin na ang batas, ang Old Testament, ay dito po ipinahayag yung batas ng Diyos through Moses. At ito ay para lamang sa mga Israelitas, hindi po sa ating bilang Gentile by nature. Kaya nga ang sabi rito, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So ibig sabihin na kung ito ay naibigay sa mga tao na nasa ilalim ng batas na ito,
ang sabi, dapat ang lahat ng mga bibig o bunganga ay matumigil. Dahil ang buong mundo ay naging guilty sa harapan ng Diyos. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. So, ibig pong sabihin na kahit na ano ang pagtupad o pag-aaral ng batas ng Diyos in the Old Testament, ay sabi ng banal na kasulatan, wala pong taong sinumang madya-justify o mapapawalang sala sa paningin ng Diyos. Dahil ang sabi, for by the law is the knowledge of sin. So, ibig pong sabihin na yung mga Israelitas, nung sila po ay nasa ilalim ng batas, ay nasa ilalim sila ng kasalanan. Kaya sinasabi ng Panginoon sa mga Paraseo, sa mga kanyang mga disipulos, that unless you surpasses the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. So, ibig pong sabihin na yung mga Paraseo, ay sila yung nagtuturo about the law. The law of God, na ito ay ibinigay niya kay Moses. Ito yung laging pinag-aaralan. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanila na yung kanilang pag-aaral dito at pagtuturo, ang sabi niya sa Matthew chapter 23, na hindi nila binubuksan ang pintuan ng kalangitan, kundi isinara nila yung kingdom ng Diyos laban sa mga tao, dahil sila mismo ay hindi nakapasok sa kaharian at hindi nila kailanman minithi na sila ay makapasok doon. Dahil naniniwala na sila, dahil doon sa batas na kanilang pinag-aaralan, they are now righteous in the sight of God. Yung po yung pagkakaalam nila. Dahil sa kanilang karunungan, dahil sa kanilang katalinuhan. Kaya po, yun yung dahilan na marami po ang nalilinlang sa buong mundo. Dahil doon sa pagdating ng Panginoong Hesus, dito ay dinala po niya yung katuwiran ng Diyos, yung pong righteousness of God na hindi na po from the deeds of the law. But it is through faith of Jesus Christ. So, ibig pong sabihin, nagkakaroon na doon sa pagdating ng Panginoong Hesus, sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary, nagkaroon ng nullification about the law of God through Moses. So, nawala na po ng saysay ang lahat ng ito dahil yung pagdating ng Panginoong Hesus ay siya na yung nagbago. Binago na niya ang lahat ng bagay na ito ay magre-reinstate sa kanyang mga bayan into the kingdom of God. Binago niya. So, nagkakaroon po ng regeneration of their faith that will nullify the old righteousness through the deeds of the law and turn them into a new righteousness through faith of Jesus Christ. Kaya po ito na po yung bagay na nagkaroon po ng malaking malaking deception sa lahat ng mga tao. Dahil kung titingnan po natin, marami ang mga tao na nagtuturo about the Bible. Kaya nga maraming pumupunta sa Bible school, gaya ng sinabi ko nung una, marami pong nag-aaral, marami po ang nagmamasterize about the Bible, kaya tinawag na mga Doctor of Theology, Doctor of Divinity, so mga Reverend, mga Bishop, mga Monsignor, mga Pope. So, lahat yun ay dahil doon sa kanilang nabasa, doon sa kanilang napag-aralan.
Pero maliwanag sa banal na kasulatan na yung batas na pinag-aaralan ay ito ay tapos na. It is no longer the deeds of the law that will save the soul of mankind, but it is the faith of Jesus Christ. Yun po yung pagkakaiba nun. Ano ba yung faith of Jesus Christ? Actually, ito po ay yung pagdating ng Panginoong Hesus dito, pagpunta niya sa cross ng Kalbaryo ay upang iligtas ang mga tao through the law of the flesh. Palayain, iligtas ang lahat. Pero ang problema ay ang buong mundo ay nalinlang dahil sa pagpasok ng karunungan ng tao upang ituro ang batas sa lahat ng mga tao. Kaya magkikita po natin, ang sabi po ni Pablo, hindi po masama na yung Biblia ay itinuturo. Pero ito ay hindi magdadala ng kaligtasan sa mga tao, kundi lalo't higit na magdadala sa kanila ng kapahamakan dahil itong mga nagtuturo gaya ng mga Pariseo na sinabi ng Panginoong Hesus na itinuturo nila about the kingdom of God, but they never enter in. Hindi po sila nakapasok. Hindi po sila at hindi nila ninais o ipinaglaban na makapasok sila rito. Kaya yung mga nakikinig about yung mga turo ng batas ng Diyos ay inaakala nila na kung sila ay sumusunod doon sa mga batas na ito ay makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Pero maliwanag po nang sabi ng Panginoong Hesus, unless you surpasses the righteousness of the Pharisees, Matthew 5:20, the same you cannot enter the kingdom of God. The Pharisees ay matatalino concerning the law. Pero sabi ng Panginoon, kung hindi mo ito malalampasan, ang mga katuwiran nila, you will never enter into the kingdom of God. So, yun po yung panganib. Dahil, ang sabi po ni Pablo, Romans chapter 2 verse 14, for when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, this having not the law are a law unto themselves. So, ibig pong sabihin, bilang tayo po, gaya ng tinalakay ko last week, na bilang tayo po ay Gentile by nature, hindi po tayo kasama doon sa batas na ibinigay ng Diyos kay Moses. Hindi po tayo kabilang. We are not of the law. Although sabi ni Pablo na itong mga hintil, sabi niya, na hindi sa kanila ang batas, ay ginagawa nila yung kalikasan o yung buhay na nilalaman ng batas. Ang sabi niya, although hindi sa kanila ang batas, ay ang batas ay para sa kanilang mga sarili lamang. So, ibig pong sabihin na yung katuwiran ng maraming mga papastor, maraming mga tagapagturo, ay hindi po yung katuwiran ng pananampalataya ni Kristo Jesus, kundi ito ay katuwiran ng batas. It is the righteousness of the law, na ito ay na-nullify during nung pumunta na ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary. Nawala na po ng saysay yung batas na yon. Bakit? Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, because the law is the knowledge of sin. Kaya makikita po natin, ano ba ang nagiging contribution ng Biblia sa mga tao?
na ito ay itinuturo ng maraming matatalino tagapagturo. Ano ba ang naitutulong nila rito? Ang sabi ng banal na kasulatan, they are the law unto themselves. Ibig pong sabihin, morally, mentally, ay ito po ay naitataas. Nagkakaroon po ng pagbabago. Yun po yung naitutulong. Na yung mga, let's say, mga tao, ay sila ay mga lasenggo, gaya nung sinabi ko nung last week. Yung mga tao, ay sila ay mga nagbabarkada, sila ay lasenggo, mga durugista. Pero through this, the Bible, ay nakakayanan na ito ay may tuwid o may taas yung kanilang moral sa kanilang mga buhay. Kaya po, maraming nagpapatutuo, pumupunta sa stage at nagsasabi, salamat sa Diyos dahil binago niya ako. Dati lasingkero ako, dati sugarol ako, dati durugista ako. But because of Christ, yun yung sinasabi nila, ay nabago sila. Pero tandaan po natin, na hindi po, dahil naalis ang paglalasing, naalis ang pagsusugal, naalis ang lahat ng mga bisyo sa buhay mo, ay nabago ka na. Dahil ang righteousness, the righteousness through the faith of Jesus Christ ay in order that the risen Christ may indwell Himself in our mortal being. So ito po yung pinaka-main purpose na binuksan ng Panginoong Hesus ang pintuan para sa ating mga hintil. Ito po yung dahilan upang siya po ay makapag-entron. So ibig pong sabihin na kung hindi po siya nakapag-indwell, there is no indwelling of the presence of the risen Christ in our mortal being, meron pong may kukontribute yung pagtuturo ng mga matatalino, pero hanggang sa kaisipan ko lamang. Hanggang doon sa moral values. Gaya nga nung sinabi ko nung last week, na ang daming nagtuturo ng mga moral and spiritual values. Tinuturuan ang mga PNP, tinuturuan ang mga kawani ng gobyerno, moral and spiritual values. Tinuturuan yung mga parang mga LTO, mga chaplain, nagtuturo sila. Pero bakit tinawag, yung tanong, bakit tinawag nila na spiritual values? When in fact, it is only a moral values. Nababago lang yung kanilang kaisipan, na i-tune up lamang doon sa batas ng lupa, na hindi nila ma-violate about the law of the land. Kaya naitataas yung kanilang moralidad sa lipunan. Pero sa Diyos wala po. Dahil ang banal na kasulatan, kung nauunawaan po natin, pagkatapos that the law of God, na ito ay naputol. Nung dumating ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ay the reason of that, in order na yung kanyang kamatayan sa cross ay nabuhay siya, umakyat sa kalangitan, at sa kanyang pag-akyat doon, pag re-report niya sa Ama, ay bumaba rin siya in the person of Christ, the Son of the living God. That the only purpose and the only, yun lamang mga remedial measure that God can do for all mankind is to indwell Himself in our mortal being, upang doon sa kanyang pagpasok sa atin,
dala-dala na niya yung pagbabago ng buhay, na ito na yung magiging katwiran ng tao. It is not from the letter, but it is for the demonstration of spirit and power. Yun po yung dahilan. Kaya nga Christ is the righteousness of God. Na ito kapag nakapag-indwell sa atin, sa ating mga buhay, may pagbabago. Dahil yung pong pagkatao natin, na ito po ay na-inhabit ng mga katauhan ng mga iba't ibang mga uring demonyo. Satan inhabit himself sa buhay ng mga tao through the law of the flesh, na ito na yung naging katauhan ng lahat na kinokontrol ng kabutihan na nasa isipan ng tao. Binabago. Pero yung banal na kasulatan na itinuturo, ang nagawa lang niya sa buhay ng tao ay upang baguhin yung kanilang pag-iisip at malabanan yung karakter o pagkatao ng mga na-inhabit sa kanila from darkness. Pero mas maraming pagkakataon na gaya ng sinabi ni Pablo na alam ko yung mabuti. Pero kung gusto kong gawin yung mabuti, sabi niya, ang masama naman ang nagagawa ko. Dahil hindi ko alam. Sabi niya, alam ko na mabuti, na ito ay yung mabuti, pero di ko alam kung paano ko gagawin. Dahil nangingibabaw yung katauhan ng demonyo. Na ang sabi niya, I see a law. Na ito, sabi niya, ay dumidigma sa batas ng aking kaisipan. Upang ako ay mabilanggo sa batas ng kasalanan which is in my members, which is in the flesh. Na ito yung binabago at ito yung dahilan kung bakit nagbigay ng Diyos ng batas sa kanyang bayan upang maiwasan nila yung pong pag-penetrate, pag-inhabit ng darkness sa kanilang mga buhay. Na ito yung kinamulatan na po natin bilang Gentile by nature, pero natalo sila. Kaya nawalan ng saysay ang batas. Kaya na ito na yung papalit. That the only way of God to change the life of every mankind is to replace, to take His position in our life. That the Spirit from God ay siya na yung uupo. Magkakaroon na mai-inhabit na niya His praises into our life upang magkaroon po ng tunay na pagbabago. It is not because of the works of the law, but it is because of the faith of Jesus Christ. Kaya po makikita po natin, marami po ang naliligaw. Nadidisip ang marami. Dahil yung pagpasok ng katwiran ng Diyos sa buhay ng tao ay meron pong pruweba. Dahil ang sabi po ng banal na kasulatan in 2 Corinthians chapter 5 verse 19, that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation. Now then we are the ambassador of Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So dito na makita natin, and all things are of God, who has reconciled us to Himself by Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. So, ibig pong sabihin, ano ba yung ibig sabihin ng reconciliation? God is Spirit. Pero tayo'y mga Gentile by nature,
na ipanganak na tayo, ruled by a carnal life. Ang ating pong pinapanigan at pinapahalagahan ay yung pong the provision of the flesh. Na ito yung pong pinaglalaban-labanan ng nasyon to nasyon para lamang doon sa supply o yung idadalhin ng provision of the flesh. Kaya nga, hindi po magkakaroon ng reconciliation kung hanggang sa Biblia lamang, hanggang sa nasusulat lamang ang darating sa mga tao upang tangkilikin na may Diyos na napunta in the cross of Calvary na siyang tumubos sa lahat na wala naman nangyari sa kanila. Hindi po. Dahil yung reconciliation, kung ang ating laman, kung tayo po ay ipinanganak being carnal, pagka sinabing carnal, ay ito po yung pag-merge ng kalooban ng demonyo at kalooban ng tao. Na ito na, through the law of the flesh, ay nagamit in order na yung kaisipan ng tao ay may angkla, may bilanggo sa kahalagahan ng physical na buhay. At inuulit po natin in Romans chapter 8 na ang sabi po ni Pablo na ang karnal na pag-iisip ay kaaway ng Diyos. Verse 1, Romans chapter 8, na ang sabi po, basahin ko po sa inyo, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Ito po yung maganda rito. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sa ibang translation, wala po yun. Binura. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things after the flesh, but they that are after the Spirit do things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So maliwanag po na hindi po yung batas, ang Biblia, ay kaya niya pong baguhin ang pagkatao natin. Kaisipan lang po ang binabago. Because the Bible ay ibinigay as an instruction na nandito lahat mga information for us to know kung ano yung nararapat na kailangan natin matagpuan. Nga ito na po yung sinasabi ng banal na kasulatan that through that regeneration of the faith of Israel, ay dito na po tayo mapapabilang. Dito na po tayo mapapasama. Through the demonstration of Spirit and power. And it's no longer doon sa napag-aralan mo, doon sa nabasa mo, doon sa napag-alaman mo, kundi doon na po sa katuparan. That as you understand the Scripture, then, nagawa mong ibukas ang iyong buhay para sa ating Panginoong Heso Kristo, for Him to enthrone Himself into your mortal being. Yun po yung kabuuan nito, upang yung pagiging carnal mo, pagiging makalaman mo, ay mapapalitan into a spiritual life, in order
that God and men, the spiritual man and spiritual God, ay magkaroon na po ng reconciliation because God is Spirit. Paano po marireconcile tayo sa Diyos, sa buhay na Diyos? When in fact, bilanggo tayo sa karnal na pag-iisip. Kaya makikita po ngayon, ang daming sumasamba sa Diyos, ang daming nagpupuri sa Kanya. Pero ang bunga nito ay yung pong pagdakila, pagpapasalamat dahil sa material na bagay. Dahil sa tagumpay ng physical na buhay. Pero habang idinideclare natin the material na bagay, hindi po Diyos ang ating pinapasalamatan. Dahil si Satan po ang nabibigyan ng kapangyarihan upang tayo po ay higit na ibilanggo sa kanyang batas. Dahil yung karnal na pag-iisip ay ito po yung boundary where Satan is conquer the whole world. Diyan na tayo pinagtagumpayan ng demonyo. At di natin alam na yung sa pamamagitan ng pagtuturo ng batas, yung written word, the Bible, di natin alam na tayo ay ginagamit ng demonyo upang lalong mabulag ang mga tao. Dahil mismo sa atin hindi natin nakita. Mismo sa atin hindi tayo nakapasok in the presence of the risen Christ. In order na ang ating mga karakter ay mabago. Kaya makikita po ninyo, ang dami-daming mga kapilya, naglipa na, at ipinagbubunyi ang Panginoong Hesus using the written law. Pero ano ang nagiging bunga nito? Nagiging karnal pa rin. Dahil hinggil po sa bagay na dapat makalaya tayo, pagpasok natin sa buhay ni Kristo, mawawala na po yung kasakiman. Mawawala na po yung tinatawag na greediness, paghahangad, mawawala lahat yon because that is the deeds of the law. Kaya makikita po ninyo, bakit hindi maalis? Bakit hindi ma-divert o ma-exercise the law of love, which is na ito po yung bunga ng tunay na katwiran ng Diyos. Maraming mga Kristiyano, pero makikita mo, still, blood is thicker than water. Nung andito ang Panginoong Hesus, nung pupunta na siya in the cross, upang ganapin ang kanyang mission, at nandun po siya sa Bethany, ay may isang babae, na ito ay lumapit sa kanya, at ibinuhos yung pinakamahal, napakamahal na pabango sa ulo ng Panginoong Hesus. At nakita po yung mga disipulos yung ginawa niya. Dahil yung halaga po ng pabango na yon ay katumbas ng 1 taon na sweldo ng isang normal na nagtatrabaho. Yun po yung katumbas noon. At nakita ng mga disipulos at naghinayang sila. Nang sabi niya, why waste? Bakit tayo magsasayang ng ganyan halaga? Hindi nila nakilala, nalaman na higit na mahalaga ang Panginoong Hesus kaysa yung pabango. Mas higit na pinahalagahan nila yung halaga ng pabango kaysa ang Panginoong Hesus. Kaya ang sabi niya, huwag niyong guluhin ang babae. Dahil yung ginagawa niya, it will be a memorial of my death. Na habang sabi niya,
Androon ang gospel na ipapahayag. Yung ginawa tong babae ay hindi kailanman maglalaho. Hanggang kailan na ganito makikita ng nagsasabi they are a Christian. That what you are doing ay hindi na po nakapokus sa kahalagahan ng ginagawa mo sa daigdig na ito concerning the law of the land. But then, ang kahalagahan nun ay yung ipinapakita that it will be a memorial for you habang ikaw ay nabubuhay dito. Kapag dumating ang kamatayan sa iyo, meron pong maiiwan na kasaysayan na napakaganda sa mga tao dahil pinagsakripisyohan mo that the law of righteousness of God in Christ Jesus ay ito yung iyong ipinaglaban. Pero makikita natin anong bunga. Blood is thicker than water. Bakit? Because that is the deeds of the law. Na ito'y pinapangaral. Kaya mong tumulong dahil marami kang pera. Pero yan ay sobra-sobra lang sa pangangailangan mo. Sobra-sobra lang sa pangangailangan ng iyong pamilya. Why? Because that is the deeds of the law. Yun po yung trabaho ng batas na naituturo. Kaya nga gaya ng sinabi ko last week, na ang dami mga leader, they are multi-millionaire na, mga congressman na, mga iba't ibang sangay na ng gobyerno, marami na silang pera. Pero yung mga kasama nila, naghihikahos. Dahil kinukonsider nila that they are blessed. Pinagpapala sila ng Diyos, kaya sasabihin sa iyo, magpunyagi ka sa paglilingkod sa Diyos at makakamtan mo ang lahat ng ito. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi po ganun that is not the deeds of a real righteousness of God. Dahil lahat ng bagay dito sa daigdig, kailanman hindi po natin madadala, bagkus ito ay mawawala lahat, mawawalang saysay. That's why dapat makita natin ang kahalagahan nito. Pero hindi mo ito makikita hanggat di mo matatagpuan ang buhay na Kristo. Hanggat ang Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng kalayaan to indwell Himself into your mortal being upang idamit sa iyo yung tunay na katwiran, the righteousness of God in Christ. Na ito na yung magbabago sa lahat ng iyong kaisipan. Because yung kaisipan mo is no longer under the rulership of a carnal life. But it is already under the rulership of the Spirit from God. Kaya maraming mga tao na kapag sinabing bishop ka, napakataas ang pagtingin ng tao sa iyo. Pero kung ikaw ay nagtuturo ng mga bagay na katotohanan, sasabihin na ito'y nagbabago sa buhay ng tao, sasabihin kulto. Iniulit ko po sa inyo na the righteousness of God through the faith of Christ ay ito po ay bubuo sa lahat ng mga tao na maging isa para sa Kanya. There will be no more division. There will be no more greediness. There will be no more jealousy. Wala na. Dahil ang bunga ng bagong tipan ay upang ang lahat ng mga tao ay maging isa
para sa Kanya. Kaya nga reconciliation, that all mankind will be reconciled. Meron bang na-reconcile na nag-aaway? Meron bang na-reconcile na itatayo mo ang isang grupo para sirayan ang iyong kapwa? Meron bang reconciliation? Nasasabihin mo, ito si kulto ito. Binubuklat nyo lang ang Biblia para lamang magkaroon kayo ng moral values. Pero spiritual, you are nothing. Dahil ang pakay ng Diyos for that reconciliation is to turn all carnal people into a spiritual man. At yun po yung pinaka number one, the purpose why Jesus opened the gate of heaven for us bilang Gentile by nature. Na sa paghawak natin ng banal na kasulatan, hindi po ito ay magdala upang i-accuse natin yung mga iba, or i-excuse natin ang mga iba. Excusing. Kundi, ang banal na kasulatan ay ito sana ang magsasaayos sa lahat. Upang ang lahat ng mga sinira ng demonyo, hinggil po doon sa layunin ng Diyos kung bakit niya nilikha ang tao ay muling maibalik. Through the Bible. Ang problema, yung Biblia ay naging katuruan na para bang kukuha ka ng abogasya, kukuha ka ng inhinyero. Kundi yung Biblia ay meron po siyang direksyon na ito ay bubuo sa lahat ng tao na maging isa para kay Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, kung meron man nagtuturo, ang sabi niya na hindi niya tinatanggap yung mga salita ng kalayaan at salita ng kagalingan. At ang tinuturo pa nila, ang sabi ni Pablo, na ang kasaganaan ay bunga ng kabanalan. Sabi niya, mag-withdraw na kayo. Ang daming mga nagsasabing mga papastor, nasa abroad, nagiging one-sided sila kung ano yung inire-report ng mga tao para silang mga kandidato. Pinapaniwalaan naman. Bakit? Dahil marami siyang pera at gusto niyang humawak ng grupo. Kaya meron silang mga BS na mga live BS ngayon, book to book. Pero ang naging batayan ng kanilang pagsasama-sama ay upang sabihin na ako ay kulto. Alam niyo po, hindi ko ininda kung ano bang sitwasyon ang kinakaharap namin sa daigdig na ito. Kundi binibigyan ng daan ang layunin ng Panginoon na magkaroon ng katuparan sa bawat buhay ng mga tao. Pero sana po, huwag na po kayong magpagamit kay Satanas upang iligaw ang mga tao dahil lamang sa inyong mga karunungan. Dahil lamang sa inyong mga kaalaman hinggil sa nasusulat. Dahil in the New Testament ay binura na ng Diyos yung pong hinggil doon sa
katuruan ng batas, kundi may isa sa katuparan na ito, hindi dahil doon sa turo, kundi doon sa pagpapasakop at pananampalataya kay Kristo Jesus. Upang walang tao na magmataas, kaya nga binigay yung grace. And the grace of God ay yun po yung pagbabago ng tao once na tinanggap mo, magiging yung from your carnality within the kingdom of Satan, you will turn into spiritual realities of God. That is the grace of God. Dahil the grace of God, which is the Holy Ghost, ay ito yung may dadamit sa'yo upang mapalitan yung pagkatao mo na ito ay kumokontrol sa pag-iisip mo for you to become a carnal mind. Kaya mas mahalaga sa'yo. Okay naman na mahalaga yung mga pamilya natin biologically. Pero dapat matutunan po natin habang tayo'y naghihintay sa huling panahon na maalis sa atin yung blood is thicker than water. Kapahabakan ang sinusuong. Kaya po, inuulit ko po sa inyo, nung sinabi ng Panginoong Yesus, it is finished. Ibig pong sabihin, tapos na. That humanitarian principle of knowing the laws of God. Tapos na yon. Hindi po naluwalhati ang Diyos dahil sa karunungan, sa kaalaman ng tao, hinggil sa batas ng Diyos. Kaya nung sinabi niyang it is finished, binuksan niya ang pintuan because andito na siya. Na yung ipinangako ng Panginoon sa kanyang bayan in John chapter 14, na ang sabi niya, ulitin ko ulit para hindi niyo makalimutan. Na ang sabi niya, huwag kayong mabahala. Hindi ko kayo iiwanan o papababayaan. Because I pray the Father, ang sabi niya, that He will send another comforter that will abide in you forever. Even the Spirit of truth, that the world did not accept Him because they did not know Him and they did not see Him. Pero kayo, ang sabi ng Panginoon, malalaman nyo siya, makikilala nyo. Dahil mananahan sa inyo. That the Comforter, which is the Spirit of the Comforter, which is the Holy Ghost, shall teach you all things, and put to remembrance everything that I have spoken unto you, and He will guide you into all truth. So, ibig pong sabihin, it is the full operation of the Spirit of God, that everyone na ito ay magpakumbaba, and open, and in the open door of God, ay papasok tayo doon to bring ourselves na anduroon yung ganap na pagpapakumbaba natin in the presence of God. Na binitawan na natin lahat ng mga nakamulatan natin dito sa daigdig. Mga batas na napag-alaman natin. And submit ourselves, our whole being, in the presence of the risen Christ. Kaya andun na ipagkakaloob na the Holy Ghost, which is the grace of God, in order na ikaw bilang karnal na tao ay magiging spiritual na tao ka na. At magkaparehas na kayo ng nature ng buhay na Kristo, the Spirit of truth, and there will be a reconciliation because you are now the spiritual man and He is the spiritual God. At inuulit ko, hindi dahil binabasa mo ang Biblia,
Hindi dahil itinuturo mo ang Biblia, kapatid, ay spiritual ka na. Hindi po. Lahat ito ay tinutukoy about spiritual. But there is no spiritual unless it will turn you into spiritual realities. Pero kung carnal ka pa rin, kapatid, yung mga binabasa mo will never become spiritual unto you. Pero, ginagamit mo ito in order to deceive the whole world. Because, sa iyong katalinuhan, karunungan, ang mga tao ay nagpapasubmit doon sa sinasabi mo without the presence of the risen Christ. Dahil kung andyan sana yung presensya ng buhay na Diyos, bakit merong mga organization? Bakit itinataas ninyo ang mga pangalang organization? Bakit hindi yung buhay na Diyos? Bakit hindi natin kayang ipakilala ang buhay na Diyos sa ating buhay? Mas mataas pa ang pangalan ng mga organization ninyo kaysa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagkatapos lalaitin nyo ang mga tao na ito ay nagpapagal at ibinibigay ang buhay para lamang may sa katuparan ang layunin ng Panginoong Hesus sa bawat buhay ng lahat ng mga tao. Gumising na kayo, mga kapatid. Dahil lahat tayo ay minahal ng Diyos. Pero ang Diyos ay no respecter of men. Wala siyang nirerespeto ni isa man. Pero nalulugod sa mga tao na ito ay sama-samang maging isa para sa Kanya to enter into His presence all day long. Yun po yung nilalaman ng batas. Ng batas. The righteousness of the law of God in Christ Jesus. It is not from the righteousness of the law of God through Moses. Dahil kahit na hindi mo i-claim lahat ng mga pangako ng Diyos, na ito'y naka-address sa mga Israel, dahil they are under the law, and all the promises of God is for them. Kahit hindi mo na i-claim, kapatid, once you enter into the presence of the risen Christ, you will become heirs. Tagapagmana ka rin doon sa kanilang minamana. Because in the New Testament, there is no more difference between the Jew and the Gentiles. The freeman and the bond. The woman and the man. There is no such differences. Pero ang tanong, natagpuan mo na ba ang buhay na Kristo? Kaya po, mga minamahal na mga kapatid, kailangan po natin na balikan ang Scripture. At hanapin ninyo ang inyong buhay sa tinutukoy ng Scripture. Dahil ang nangyayari ngayon, kung ano yung mga sinasabi mo dito sa daigdig, ay kailangan patunayan mo na sa kasulatan. Pero hindi na tayo doon. Dahil ang tayo po, yung kasulatan dapat meron pang katuparan sa bawat buhay natin. At yung mga proof na nakita mo ang katotohanan, it is not what it is written, but it is because of what happened in your life.
naganap. Kaya nga tinawag ng Panginoon na mga hipokrito ang mga nagtuturo ng batas. Kasi hindi nila kayang napanindigan. Bakit? Because they accuse everyone and they excuse the other one. Bakit? Because that is the deeds of the law. But it is not the deeds of the righteousness of God in Christ. At inuulit ko po, lahat ng mga tao, through the deeds, through the righteousness of God in Christ Jesus, ay upang maging isa ang lahat. At maalis na po ang hidwaan sa pagitan. At magkaroon po yung katuparan ng batas ng pag-ibig mula sa Diyos. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na. Gumising na po tayo. Hanapin natin ang ating buhay in the presence of the risen Christ. Ngunit kung hindi mo natagpuan, gaya ng sinabi ko, kung di mo pa siya natagpuan, basahin mo na basahin ang Biblia. Pero kapag natagpuan mo na siya, huwag mo nang basahin, makinig ka na sa Kanya. Gaya ng sinabi ng Panginoon, men shall not live by bread alone, but by every word that cometh out from the mouth of God. Huwag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi ng mga matatalino na ang written word, the Bible is the word of God. This is a scripture. Andito lahat mga information hinggil sa Diyos at hinggil sa iyo. Na ang sabi para marinig mo ang boses ng Diyos, basahin mo ang Biblia, lakasan mo para marinig mo. Huwag nyo nang linlangin ang mga tao. Because the risen Christ is here. He is an omnipresent God. He wanted to indwell Himself into your mortal being. At upang marinig mo siya, upang makita mo siya being invisible God, ay idadamit niya sa iyo yung the Holy Ghost, na ito'y maging kabahagi ng buong pagkatao in order na the righteousness of the law ay mawala at mapalitan through the righteousness of God in Christ Jesus. Tandaan po ninyo in the presence of God, kapayapaan, kagalakan, at higit sa lahat, naghahari ang batas ng pag-ibig dito. Kaya po mahal tayo lahat ng Panginoon. At sana po sa lahat ng mga nakakarinig nito ay magbago na. Katagpuin ninyo ang buhay na Kristo. Huwag nyo nang pairalin yung kaisipan ninyo at karunungan mga bagay na napag-alaman ninyo. Dahil hindi bali sana kung kayo lang ang mapupunta sa impyerno. Pero mga tao na nakikinig sa inyo ay mapapabilang at mapapasama kung saan kayo hahantong. Maliwanag po na unless you surpasses the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. Kaya pinag-iingat ng Diyos ang lahat ng kanyang mga bayan na huwag makinig sa mga libadura ng mga Pariseyo o mga katalinuhan, how they are going to express the truth concerning the law of God through Moses. Kaya lang nawalan na po ng saysay. It is now the day when Jesus went in the cross of Calvary. That was the time that the Israel has been regenerated in their faith of Christ. And that the righteousness of God in Christ ay siya na ang magdadala sa kanila and no longer the righteousness of the law.
of God through Moses. Yun lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Father, we thank you for this day that you have opened unto us, Lord, the reality that your righteousness, Panginoon, Lord God, is no longer, Lord, sa mga napag-aalaman at nababasa. It's no longer within what it is written, but then it is, Lord God Almighty, through the faith of Jesus Christ. Father, thank you so much, and I pray that the door of heaven ay patuloy na bukas, Panginoon, upang ang lahat ng mga tao na nais sumuko in your kingdom, Lord, ay malaya po napapasok sila to enter in. Father, we thank you for your goodness. Protect all your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.